Breaking news ito mga kasembrero sa bagong Mansion at Tisoy, may update na ulit tayo. May touching message no si Alden mga kasembreros dito kay Sugar nakakayak ito. And then si Kath, syempre ayaw magpaawat ng kanyang mga achievements mga kasembrero. So yan at marami pang items sa vlog na ito. Unahin ko itong touching message para ni Alden no kay Sugar. Mamaya play ko ito kung hindi copyright mga kasembreros during the interview of Sugar and Jeremy sa kay Tito Boy Abunda ay may separate parang syempre no kasi naging host si Alden sa season 2 ng ng Stars on the Floor, tapos sina Sugar and Jeremy ang winner mga kasembreros no. So dito ay talagang sabi ni Alden na karangalan niya no, it's been his honor mga kasembreros para maging host mga kasembreros ng Stars on the Floor nga po. Tapos na-emphasize niya dito si Sugar na single mom. Tapos grabe pala yung nangyari kay Sugar no, kasi parang na-aksidente yata siya or nagkasakit siya bago yung na-hospital siya bago yung kanilang performance ni Jeremy, pero talagang inilaban niya talaga no, kahit na may nararamdaman pa siya mga kasembreros. So and dito ko nalaman na single mom pala si single mother pala si Sugar mga kasembreros. So di ba nakita natin kalug-kalug siya, no, nakita natin sa mga interviews nila ni Jeremy talagang nagpapatawa sila, no, parang alam mo hindi mo isipin na may pinagdadaanan sa buhay. No, ganun siya mga kasembreros na mag-isa niya palang tinataguyod. Ang dalawa yata yung anak niya mga kasembreros. So mamaya ay i-play ko ito mga kasembreros para marinig niyo po. Naging emotional pa si Alden dito sa kwento talaga ni Sugar mga kasembreros. So yun, napaiyak nga si Sugar dito habang nakikinig mga kasembreros. Yun, talagang very touching. Kahit sino ba naman especially kapag alam mo na may pinagdadaanan isang tao, tapos parang naging parang na-inspire mo sila, na-inspire ka nila na parang ganun mga kasembreros. So umiyak si Sugar dito habang pinapakinggan si Alden no, with their interview kaya Tito Boy Abunda mga kasembreros. So yun po, piplay natin mamaya mga kasembreros para ma-appreciate po ninyo. Tapos ito, sobrang kulit nito mga kasembreros. Doon pala sa may fun run nila, Sparkle run nila Alden, may isang fan dito na si Kevin yata ito mga kasembreros. Grabe yung kanyang grabe yung kanya, wagas yung kanyang pagtawag kay Alden mga kasembreros. Kay Barbie may tumatawag din po no mga kasembreros. Doon sa kanilang Sparkle run nga po. So si Master Kevs yung nag-post nito sa kanyang TikTok account. Kagabi lang to mga kasembreros na pinost kung kaya ngayon ko lang po nasasali mga kasembreros sa ating mga items. So hindi pa natin ito na isama sa mga nakaraan natin mga videos. So Alden no, namumula na si Alden dito mga kasembreros kasi nga ay init, no, pawis, no, pagod mga kasembreros sa kanilang sa kanilang pagtakbo no. 10 kilometer ba naman yung takbuhin mo mga kasembreros. So 1 kilometro nga lang talagang medyo pagod-pagod ka na. So times 10 yung kanilang tinakbo mga kasembreros. Tapos nagbigay pugay pala ang GMA no, Sparkle GMA Artist Center mga kasembreros. Nagbigay pugay sila kay Alden dahil kasi kahit ako sobrang appreciate ko si Alden kasi hindi lang hosting ang ginawa niya dito Sabi ng Jimmy Sparkle Artist Center dito sa kanilang Facebook page kagabi, 4 hours ago, host, entertainer, and the reason our Sundays got a little more exciting. We'll miss watching Asia's multimedia star Alden Richards on Stars on the Floor every week. So yun, definitely, no, talagang, kasi, hindi, ito sabi ko na, pag nag-request si Marian, no, na si ate niya na, kayang-kaya ni Alden yan, sige, kahit na sakit na yung likod niya, tsaka yung bewang niya, tsaka tuhod niya sa sagay, go pa rin si Alden. So, ito yung sasabi natin na hindi lang, parang all-in-one mga kasama si Alden. No? Ilagay mo siya sa acting, ilagay mo sa hosting, ilagay mo sa dancing, sa singing, mga kasembreros. Talagang ito yung sasabi na hindi siya tatawaging multimedia star kung
Hindi siya all-in-one mga kasembreros. So, hindi na natin sinasama dito yung kanyang pagiging active sa physical fitness, no? Sa biking, sa running, sa business pa, no? Tarang all-in-one. Sa pagiging direktor, no? Pagiging businessman, sa pagiging producer, no? Rin kaya myriad mga kasembreros. Of course, meron siyang charity foundations, no, at saka scholars na pinapaaral mga kasembreros. So talagang multifaceted at saka well-rounded talaga ito si Alden mga kasembreros. So yan, no. Isa may pinost dito yung Jimmy Sparkle artist na yung video nga nila ni Yan mga kasembreros, no. Isa sa mga highlights dati, no, doon sa may Stars on the Floor nga, no, kung saan ay sumayaw si Alden dito mga kasembreros, na pinagyabang siya ni ate niya yan mga kasembreros, no. So tatry kong play ito mamaya kung kung hindi siya copyright, pero kung copyright po siya ay hindi ko po siya mape-play mga kasembreros. So yun po yung ating usapan, no, mga kasembreros and mga ka-fanatics. Tapos yun, kakulitan din pala dito ni Alden. Pinost kagabi. Itong si kasama nila si Lexi mga medyo pilyo, na medyo may kapilyuhan ang dalawang ito dito mga kasembreros sa Stars on the Floor hosting backstage mga kasembreros. So parang sabi nito na parang may pabitin siya ba na gustong sabihin mga kasembreros. Tapos parang kunwari papilyo-pilyo silang dalawa ni Lexi Gonzalez, tapos sa dulo naman pala ay turuang sumayaw, no, parang ganoon mga kasembreros. So ang kulit lang, no, kasi hindi talaga nawawala mga kasembreros itong kapilyuhan ni Alden, of course mga kasembreros, no. So mamimiss sila definitely ng mga tao tuwing Sunday. So, he's gonna be very busy, no, sa Code Gray mga kasembreros. Sobrang makulit talaga itong dalawang to mga kasembreros, no, si Lexi at saka si Pogi at saka si Lexi. Parang, ako sa dalawang to mga kasembreros, sobrang kulit nila. Magka-developan kayo niya, no, Lexi at saka Alden, no, joke lang po. So, dito si Sean Lucas ay parang naging third wheel sa kanilang usapan dito, no, sa backstage mga kasembreros. So kagabi lang kasi pinapost, no, yung mga ito mga kasembreros. So kung kaya ngayon lang din natin sila or ito mga videos na ito nasasama mga kasembreros. Mamaya pe-play ko rin ito, no, mga kasembreros and mga ka-fanatics. Tapos isa pang random video ni na Alden at saka ni ate niya yan mga kasembreros from afar. Free time yata ito mga kasembreros doon sa after ng announcement nga ng winners ng season 2 ng Stars on the Floor mga kasembreros na sina Sugar at saka si Jeremy. So ang napapansin dito ng mga tao, si Marian, no, ang kulit, no, punta siya rito, punta doon, punta rito, punta doon mga kasembreros. So pero ito ay nakafocus lang kay Alden, no, na naka-brown nga siya, mga kasembreros and mga ka-fanatics. So talagang ang kukulit, no, at saka walang dull moments, no, sa dalawang ito mga customers, lalo na kapag nagsama si ate niya yan at saka si Soiti mga kasembreros. Sana magkaroon siya ng season 3 naman mga kasembreros ng Stars on the Floor, kasi nga trending naman sila, no, at saka mataas ang ratings. Tapos ito sabi dito ng caption, "The truth always finds its way to the light. It's only a matter of time." So 314 reactions, so marami. Tapos picture dito ni Alden na naka-black siya at naka-glasses. So hindi ko na alam kung may hugot ba ito sa Kathden or personal na hugot, no, ng nag-post mga kasembreros. Pero definitely tama, no. Ang katotohanan ay talaga namang magpe-prevail at lalabas sa tamang panahon mga kasembreros. Tapos, ito grabe daming reactions. Post ito ng I Want You SB19. Akala nila na in-interview si Justin, mga kasembreros, no? Nung time na in-interview nga si Alden ni Jayco Manangan. Grabe daming likes. So, 9 hours ago, 352 reactions, mga kasembreros. Sabi niya, "Uy, akala ko si Kuya Julian De Dios ang in-interview."
Kasi 'di ba si Justin ay part ng SB19, 'di ba? Parang pinakabatang miyembro ng SB19. Tapos parang kamukha niya daw si Soiti mga kasomers kasi nga 'di ba pogi rin si Justin De Dios mga kasombereros. So, yun po siya, no? Hindi ako maka-SB19 pero yun, parang may mga information lang tayo no, mga kasembreros. Ito, pinost din pala ng Aerials, no, 13 hours ago. Itong pictures ni Alden doon sa kasama niya si Ma'am Daisy Romualdez, mga kasembreros, nung na-feature din natin to, no, yung picture nga nila nung nakaraang vlogs natin mga kasembra. So dito ay parang kinat niya na picture lang ni Alden, no, na nakaitim mga kasembreros tapos nakasombrero ng baliktad. Tapos tuwang-tuwa siya Soiti. So naano lang na naisama at saka na-post lang no ng A-Reels mga kasembreros na tarito na fan mga kasembreros ni Sir Alden Richards. Tapos na ano pala ito, na-feature din pala si Alden at saka si Nadine mga kasembreros ng Kapatid Insider, no, TV5 yata ito, yung kanilang Love Siargao nga, no, mga kasembreros. So K-News Entertainment, Alden Richards and Nadine Lustre team up for the first time in Love Siargao, an upcoming romantic drama series, love set against the stunning backdrop of Siargao. So na-feature lang sila, no, one day ago ito, mga kasomberos. So talagang sikat na sikat, no, very relevant pa rin si Alden mga kasomberos, kaya napapanatili niya yung kanyang spotlight sa showbiz. Tapos ang ganda nito, pinost ni Ma'am Cecilia Mercado, parang pinost niya yung picture ni Alden tapos may verse sa Biblia mga kasomberos. So Psalms 103 verse 5 mga kasomberos, no. Daming reactions, so 233 reactions mga kasembreros. Lord, renew my energy when I feel tired and weak, no. Ito yung kanyang so si Alden, di ba, ay makadiyos at saka pala share din po siya ng Bible verses. So kung kaya nag-share din po si Ma'am Cecilia ng tawag dito ng verse mga kasembreros gamit ang picture ni Phenomenal Box Office Cinema King mga kasembreros. So yun po. Tapos ang AR Troopers ni Alden, no, 02 ay na-share din of course yung trailer ng Love Siargao mga kasembreros one day ago naman ito mga kasembreros. So ito na siya, 80, malapit na install and subscribe na po tayo sa View Love Siargao starring Alden Richards. Daming likes at 291 reactions. So baka 300 na ito ngayon mga kasembreros kasi nga one day ago pa ito. Tapos si Kath, no, ayaw paawat, talagang pasabog itong si Kath. So maliban sa may nakita akong video hindi ko lang naisama dito. Na-feature din yung kanyang pagiging relevant at kasikatan sa sa most most searched celebrity sa Pilipinas mga kasama sa Google. So ito naman ay pinost ni Ma'am Naybara Lopez, no, 15 billion views sa TikTok naman ito ni Kath mga kasembreros, no, 347 reactions 46 minutes ago niya pinost mga kasembreros. Tapos mga random photos ni Kath dito, no, na sobrang guwapa, no, sobrang ganda or hermosa ni Phenomenal Box Office Cinema Queen of course mga kasembreros. So ayaw paawat ni attorney mga kasembreros. Tapos yun, major item tayo, no, para sa akin breaking news ito na kung saan ay may panibagong update na naman si Alden. May nabasa akong caption na parang na-delay daw, no, yung paggawa nga ng bahay ni Alden mga kasembreros. Pero para sa akin November pa naman yung plan niya na yun nga, no, i-open or ma-furnish mga kasembreros yung kanyang mansion na ito. So para sa akin hindi naman delay kasi June pa lang naman, no. Malayo pa sa buwan or sa petsa na kanyang
na-mention nung mga nakaraang update nila ng bahay, mga kasembreros. So dito ay parang nag-uusap sila ng team Koisen, mga kasembreros, na isang tiles company. Kasama of course si Sir Pat Kauna na main designer or house interior designer, mga kasembreros, ni Alden. So yun, nag-meeting sila. Tapos parang of course usap-usap. Medyo medyo mahina lang yung audio kasi malayo yung camera, mga kasembreros. So nevertheless, ay po pwede ko itong i-play mamaya, no, mga kasembreros, para mapakinggan natin. So lalakasan na natin ng konti. So may mga random photos din sila na shinare of course, no, si Sir Pat Kauna. So mahaba yung message dito ni Sir Pat Kauna sa unang video nung Monday pa actually nila ito na meeting, mga kasembreros, no. Had such a fun shoot day with my super duper loves and the most handsome client in the country. So grabe si Sir Pat Kauna, mga kasembreros. So grateful to be with our Koisen official and Koisen Tiles family. Special thanks to Chester for always taking care of us, and to divine something, no, we love Koisen Tiles, no, lots of love, Pat, no. So yun siya, mga kasembreros. Tapos may isa rin dito na of course, no, dito picture and so on, mga kasembreros, kasama ang ibang dito Koisen team, mga kasembreros, ni Sir Pat Kauna. So may isa rin dito na yun, so wala pala si Alden dito sa ibang mga pictures, no. So dito lang sa pinakaunang video, mga kasembreros. So excited na ba tayo? Excited na lahat tayo, lahat tayo excited, mga kasembreros, no, sa grand opening ng bahay ni Alden, no, parang public, no. So yun, pero nakaka-excite lang talaga siya, mga kasembreros, kasi nga of course, no, hinahangaan natin na yun nga, magkakaroon siya ng sarili niyang mansion talaga, mga kasembreros, soon. So yun po. Alright, so yun lang kasi sa ating Kathleen items. I-play ko po itong mga videos, mga kasembreros, no. Definitely itong napaka-heartfelt at touching message ni Alden kay Sugar. Itong kay, hindi ko lang alam kung pwede ko itong ma-play itong kay at tapos itong kulitan nila ni Lexi, tapos itong sa fan, and then yun yung sa mansion nga niya, mga kasembreros, sa pag-uusap, and then ang salita ng Diyos na sobrang mahalaga sa ating buhay. Isang pinagpalang araw po sa bawat isa. Sugar and Jeremy, it has been an honor to be hosting the show na kung saan kayo nagpakita ng inyong vulnerability, strengths, weaknesses, and your story, your life story. Ako kasi personally, sa lahat ng mga naging performances na nangyari, sa kanila ako pinaka naging emotional as well. So maybe because I've seen them, especially on Sugar's story, alam ko na ginagawa niya to for her family, lalo ngayon siya, single mom siya, and ang inspiration niya is her kids. So I think the heart and the message of the song, ganda rin kasi nung parang nagkaroon sila ng voice-over alongside the music while they're dancing. I think that's one of the aspects na naka-instant hook sa akin when I was watching it. Love you, Barbie! Alden! 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 Kasi it's so soft for a version. I think pero di ba parang the original yung isang version natin hindi siya available. Pero parang mas napayan na yes, parang not so wild. Yes. Parang for a bedroom it's like it suits you. Parang it's not so yes. That's your so connecting unity natin. Okay, perfect. So nice, right? We love to send miles. So, ano bang experience? Wala. Hindi si Shanti yan, ha? Uyote. Siyempre hindi. Siyempre joke ko lang yun. Oh, crush niya si Shanti. Wala! Hindi. Ito, paghanga lang naman. Yung siyempre kahit sino naman, ang ganda-ganda ni Shanti, no? Hindi, yung... Masyado mo na ako nilalaglog sa... Hindi naman crush lang. Crush lang yun. Ate, kapag ito talaga nakita niya ito, Shanti, na malalaglog. Tsaka ng magulang niya, doon ka magalit, hindi kay Shanti. Sa magulang, lagi nandyan. Oh, hindi. Hindi. Ang... Ako pala mukha mo. Talaga Naganda ni Shanti. Isama yun, ha? Kasama niyo yun, hindi.
isama kasi Hindi, ako. maganda. Talaga Hindi. pa. Ito ha. Kunyari, nag-video okay tayo. Ano naman yung mga songs na pwede mo namang i-share? Bini-bini by Zach Tabudlo. Ito pa, baby talaga ito. Patay mo nga. Ay, Rise on. Akong pananahulog sa'yo. Paano ba kasi nahulog? Ito naman kasi hindi ako sinasuloy. Alam, nahulog sino yan? Okay na ako kay Coach J. Charot! Siyempre, joke lang. Oo. Feeling ko, may gusto rin sa akin si Alden. Ay, ate! Grabe ka naman feeling! Masyado ako ng delusional. Oo, ikaw nga, Shanting, mas malayo yun sa'yo. Oh, ina mo, di naman siya yun. Naku. Kapupulutan natin ng aral mga kasmeres ng ating Word of God. Ang title po ay Dapat Daanan, Gawin. Psalms 32 verse 8, I will instruct you and teach you in the way you should go. I will guide you with my eye. So napakaganda ito mga kasembreros, no? Ito po ay Salmo of course ni Haring David na kung saan ay yung Salmo 32 ay isa sa napakagandang verses din. Actually lahat, no? Ng verses sa Biblia mga kasembreros. But since Psalms, kung pa ang Psalms kasi mga kasembreros, mas lalo ka mapapalapit nito no sa puso ni Lord mga kasembreros. Kasi ang nagsulat ng Book of Psalms ay talagang a man after God's own heart, si Haring David. Kung kaya hindi makapagtataka na kapag parati nating binabasa ang Salmo, ay magiging malapit yung ating relationship sa Panginoon mga kasembreros. So try nyo, no, very effective talaga ang salita ni Lord mga kasembreros sa Book of Psalms. And of course, no, the Book of John. So lahat ng books mga kasembreros, yung Matthew, Mark, Luke, John. So yung Proverbs, yung Ecclesiastes and so on. So lahat ng mga kasus. Pero sometimes you need to read Old Testament books para maunawaan mo sino si Abraham, sino si Isaac, sino si Jacob, sino si King Hezekiah, sino si Isaiah, yung mga prophets and so on. So para maunawaan natin, it's also a good technique, no, na magbasa po tayo ng Old Testament books mga kasembreros. So dito ang tao kapag in-instructionan minsan, marami, no, talagang kailangan natin ng instructions every day. Let's say nagda-drive ka or parang pupunta ka sa gantong lugar, kailangan ng ways, no, kailangan ng direction. Tapos kapag ikaw ay pupunta ng eskwelahan, bagaman alam mo na yung siguro alam mo na yung saan papunta, saan yung direction, saan yung ganyan. Pero kailangan pa natin ang direction mga kasus kasi kung hindi natin alam ang direction, definitely maliligaw tayo mga kasembreros. So, sabi niya, I will instruct you and teach you the way you should go. So ito, sasabi dito ni Haring David mga kasembreros, yung tamang gawain. Kaya ang dapat daanan at ang dapat na gawin mga kasembreros. So ang isang bata, kapag hindi natin ginagaidan, ay kunwari, pinagluto mo ng kanin. Tapos 5 years old pa lang or 6 years old or 7 years old tapos hindi pa nila alam ang gagawin. So definitely, kailangan nilang instruction, kailangan ng guidance mga kasembreros. Kailangan ng gabay natin mga kasembreros ng guidance. So dito, Haring David, siya po ay nagsasabi ng dapat na maging ugali, dapat na tularan, dapat na daanan, dapat na gawin ng tao in general. So, ang mga taong, kunwari ganito ang isang graduate or ang isang kabataan or ang isang tao mga kasembreros. So, kapag hindi siya na-remind or na-instructan ng dapat gawin anong kunin sa na kurso sa kolehiyo, ano yung dapat na trabaho, ano yung dapat na gawin. So, kasi minsan may mga taong edad lang yung tumatanda no? Pero yung strategies, yung ideas, yung ugali nila ay parang pambata pa rin mga kasembreros. So which is definitely delikado no kapag yun ang gawin natin mga kasembreros na parang matanda na tapos pinapagalitan pa rin tayo na mas nakakabata sa atin because we don't have the wisdom. So kung kaya ito rin ay nagsispeak about wisdom mga kasembreros no itong sinasabi dito or nire-remind sa atin ni Haring David mga kasembreros. So na kung saan ay talagang
napakaganda. Kasi alam niyo po yung taong wise, yung taong may wisdom mga kasembreros. So may kaalaman ba na maalam siya mga kasembreros. So hindi lang maalam sa academics pero sa ways of life. Okay? Paano yung tamang desisyon, tamang plano, tamang choice, no? Ganoon siya mga kasembreros. So kasi life is a matter of choices as well mga kasembreros eh. Kung anong pipiliin kong trabaho, kung saan ako titira, kung sino yung papangasawahin ko. So ganoon siya mga kasembreros, ano yung lulutuin ko ngayon, ano yung gagawin ko ngayon, ano yung bibilhin kong ganito, ganyan, ano yung gagawin ko para makatipid, anong gagawin ko para makaipon. So, kung pa, life is a matter of choices, of wisdom talaga, and strategy mga kasembreros. Of course, no, nandun yung pananalig natin at trust sa ating Panginoon. Because if we only trust ourselves, talagang prone tayo sa aksidente, prone tayo sa mistakes, prone tayo sa failures, prone tayo sa mga maling desisyon that leads us to destruction mga kasembreros and poor choices sa buhay. So there are certain psalms that resonate with the spirit of a saved man, and Psalm 32 is one such sacred song. It opens with David considering how blessed are those whose transgression are forgiven and those whose sin is covered. So yun siya, no? Isa ito sa na-tackle din natin mga kasmas. In these opening words, the psalmist is talking about all who are reckoned as righteous because of their faith. Abraham is the classic example of a man of faith, for he believed God, and his faith was credited to him as righteousness. So saved man celebrates his justifying grace because he has been transferred from the kingdom of darkness into the kingdom of God's illuminating light and perfect peace. No, he rejoices that his human spirit has been enlivened by the Holy Spirit, and instead of being enslaved to sin at enmity with God under eternal condemnation without hope in the world, he becomes part of God's new creation in Christ and is promised joy in the eternal ages to come. So ito po mga kasembreros ay of course yung mga yung parang na-save na ba, no, na napatawad na mga kasembreros as we tackled doon sa isang vlog natin. But David's celebration is not simply about the justified aspect of his salvation. For once redeemed, the man of faith must choose to walk by faith and to live by faith. David is celebrating the sanctifying grace. The sanctifying aspect of his salvation from God is ours as we grow in grace and mature in the faith. So, ang tao daw, kunwari, di ba, na-save na tayo mga kasembreros. Pero definitely, sabi natin nga dapat pumili tayo ng righteous way. Okay, ng right way mga kasembreros, ng instruction of God mga kasembreros, ng guidance ng Panginoon. So, kasi kung alam natin at saka alam natin na we believe God na siya yung ating Diyos, no? Pinanampalatayaan natin, we believe in Him mga kasembreros. So definitely, dapat yung mga choices natin ay in line sa kanyang mga utos, no, at saka instruction. So ito yung sasabi dito ni Haring David na yung celebration niya ay hindi lamang about justified aspect ng salvation. So kasi na-redeem siya, no, mga kasembreros. So hindi lamang yon, no, meron pa siyang grace and mature in the faith mga kasembreros. Everyone who is justified is called to spiritual maturity through a life process of sanctification. So sanctification, yung paglilinis, no? Kasi tayo pinili ng Diyos, kunwari tayo po ay na-save na. So ibig sabihin, we are sanctified. We are, ginawa tayong banal, nilinis tayo mga kasembreros. Because kung tayo marumi, no, tayo makasalanan mga kasembreros, we are not accepted and we are not worthy na makapasok sa kingdom ng Diyos mga kasembreros. Definitely, ang unang gagawin ay sanctification. Lilinisin, isa-separate mga kasembreros at saka gagawing anak ng Diyos mga kasembreros. Because if we are redeemed, if we have been saved mga kasembreros, we have been cleansed from all unrighteousness through the blood of Jesus Christ in our faith, no, in His grace mga kasembreros, ay nandun yung pag-treat or pagtrato sa atin, pag-consider sa atin na mga anak ni Lord mga kasembreros. Like many of us, David chose to do the evil and refuse the good. David knew the word of God forbade adultery and murder, but he chose to embrace his fleeting passion and lost his precious connection with the Lord. So kasi may time, di ba, na nagkasala si David, no, kay Bathsheba mga kasembreros. So pero nagkaroon pa rin siya ng moral, yung leksyon
yung turo na dapat na, ito dapat ang daanan, ito dapat ang gawin, ito dapat ang piliin, ito dapat ang instruction, ito dapat ang path, no, na dapat na gawin or piliin at saka maging buhay natin. So, ganoon siya mga kasus. So, out of that mistake, no, out of those failures na kanya rin natamo mga kasus na nagawa sa Panginoon ay nagkaroon siya ng lesson, nagkaroon siya ng kung kaya niya isulat mga kasus itong Psalm verse 32. When lessons have been learned and fellowship is restored and maintained, God always brings us into closer communion with Himself. We will not only hear His voice saying, "This is the way, walk in it," but He will guide us with His eye, teach us greater truths, extend our understanding of Himself, and deepen our intimacy in a very precious and personal way. So ito yung kagandahan kasi mga kasama, yung personal. Ang Diyos po natin ay personal. He always wanted to us having a personal connection, relationship mga kasos, just like Jesus Christ did with His disciples. Naging personal siya, kasama niyang kumain, matulog, maghayo, mag-share ng gospel, mangisda, everything, naging personal tsaka close talaga si Lord Jesus Christ sa kanyang mga disciples, mga kasembreros, kasama niyang nagturo, kasama niyang sa Last Supper, of course, at saka so yun, yun yung gusto ng ating Diyos. Okay? He wanted a personal and close relationship sa atin mga kasembreros. So, kasi mas malaki kasing impact mga kasembreros kapag personal. Kunwari pag marami tayo, hindi natin mararamdaman yung kumbaga pa yung ang tawag dito, kung marami tayo ng nararanasan or by group mga kasama, minsan hindi natin nadadama yung impact. Pero when God moves personally, closely sa atin mga kasembreros, nandun tayo mas nagkakaroon ng mas malalim at saka mas malaking impact sa atin. So kung kaya kapag binago tayo ng Holy Spirit personally, spiritually mga kasembreros, ay nagkakaroon din tayo ng yung work ng Holy Spirit ay nagiging amazing. So, ganoon po siya mga kasembreros. So, in one lesson is learned, another is forthcoming. David was to yield to the Lord and not resist His chastening rod. He was to be prepared to walk God's better way rather than follow his own imperfect whims. He was to surrender his imperfect will so that the perfect will of God may be fulfilled sa kanyang buhay. So, surrender, it's also important, no? Na i-surrender natin mga kasamaras yung ating mga kaloob, yung ating mga plano, kalooban, and so on mga kasamaras, so that the perfect will of God ay mangyari sa ating buhay. Kasi parang parang tubig na, o parang isang lalagyanan na kapag puno siya, hindi na siya malalagyan. Pero kapag empty yan, tanggalin natin yung ating mga puot, yung galit, yung resentment, yung inggit, yung yabang, yung lust of the flesh, yung ating kung ano man dyan na mga masasamang ugali. Pag tinanggal natin yan, tapos lalagyan ni Lord mga kasumas na mabubuting ugali through His Spirit, ay doon na nagkakaroon ng renewal at saka change or transformation sa ating buhay mga kasembreros. So, ganoon po siya. Alright, salamat po sa ating Word of God, ha? Pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, and of course, tamang landas, tamang daanan, tamang gawain mga kasembreros or ugali sa ating buhay. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray, with the communion of the Holy Spirit of the living God. And everyone said Amen and Amen. See you sa next segment mga kasembreros, and paalam po. I love you all.